Kapag narinig mo ang boses na may halong balita at biro o yung parang newscaster pero mukhang stand-up comedian, malamang isa lang ang iniisip mo. Si Mark Logan. Siya ang reporter na hindi takot tumawa sa harap ng kamera at hindi rin takot magpatawa sa likod ng seryosong balita. Sa dami ng problema sa mundo, siyang nagsisilbing pampalubag loob sa mga manonood, laging may daladalang kwento na hindi lang nakakaaliw, kundi may kurot din sa damdamin. Pero sino nga ba si Mark Logan sa likod ng mikropono at punchline? Paano siya nagsimula? Ano ang mga pinagdaanan niya bago naging hari ng kwela reporting sa telebisyon? Si Mark Logan ay pinanganak na si Marcelo Logan Ponti Jr. noong 31 ng Enero 1966 sa lungsod ng Baguio sa Benguet. Ipinanganak siya bilang panglima sa 6 na magkakapatid. Bagamat hindi gaanong detalyado ang pampublikong tala tungkol sa kanyang mga araw ng elementaryo high school, masasabi nating ang pagsilang niya at paglaki sa Benguet ay posibleng may impluwensya sa kanyang pananaw. Ang pagiging malapit sa tao, ang pagtanggap sa simpleng kwento at ang pakiramdam na may komunidad sa likod ng bawat pangyayari. Sa usapin ng pag-aaral, nabanggit na nakapagtapos siya sa Polytechnic University of the Philippines. Bagamat walang malalim na tala kung ano ang naging kurso niya o anong hilig niya sa universidad, ang pagtatapos sa isang kilalang pampublikong institusyon ay nagpapakita ng isang hakbang ng pagsisikap, isang pagpupunyagi na makatuntong sa isang larangan na hindi madali, ang media. Sa isang panayam, sinabi ni Mark Logan na bago sumapit ang tagumpay na nakikita natin sa telebisyon, may mga araw siyang gumising ng umaga, may mga meeting siya ng maraming reporters, may mga desisyon siyang kailangan gawin bilang assignment editor. Ang ganitong karanasan mula sa pag-aaral, paghahanda at pagsusumikap ay nagsilbing pundasyon upang siya ay maging hindi lamang tamang mukha, kundi tamang utak sa likod ng kwento. Noong 1996, nagsimula ang profesional na karera ni Mark Logan sa larangan ng media nang siya ay kinuha bilang desk editor sa ABS-CBN Corporation. Bilang desk editor, kabilang ang mga tungkulin niya ang pag-organisa ng mga storya, pagpaplanong makikita sa airing at pag-coordinate ng mga reporters. Ngunit hindi pa dito nagsimula ang kanyang kwela na bahagi sa ugnayan ng media at publiko. Doon pa lamang ang pagsisimula ng kanyang paglalakbay. Sa loob ng ABS-CBN, napansin ang kanyang kakayahang hindi lamang mag-edit o mag-assign ng storya, kundi maghatid ng mga segment na may tunog, kwento at estilo na kakaiba. Mula sa pagiging editor, siya ay binigyan ng pagkakataon na mag-report at magbigay ng mga feature segment, partikular sa flagship newscast na TV Patrol, kung saan siya ang humawak ng segment ng mga kwento ni Mark Logan. Sa mga unang pagkakataon ng kanyang paglabas sa telebisyon, natuklasan ng publiko ang kakaibang timbre ng kanyang boses, ang estilo ng pag-ulat, mabilis, may halong katatawanan ngunit may respeto pa rin sa mga taong nasa likod ng kwento. Ang estilong ito ay nakaangat sa kanya sa mundo ng media dahil hindi basta balita ang kanyang dala. Ito ay may tao, may emosyon, may pagtawa at minsan ay may pagmuni-muni. Ang dahilan kung bakit mabilis na nakilala si Mark Logan ay dahil sa kanyang natatanging estilo ng pag-uulat, isang mix ng impormasyon at aliw. Tinatawag itong infotainment. Para sa maraming manonood, ang bahagi niya sa TV Patrol ay parang springboard para sa isang sandali ng paghinga mula sa mabigat na balita. Dahil sa kakayahan niyang pag-aaninaw ang seryosong araw-araw na balita sa pamamagitan ng segment na may ngiti, may abrupt punchline, may simpleng kwento ng tao. Ang kanyang segment ay tinututukan dahil hindi mo lang ito tinatapos at nalilimutan. Noong 2024, matapos ang 28 taon sa ABS-CBN, siya ay pormal na lumipat sa TV5 Network Incorporated. Ayon sa balita, ang bagong show niya doon ay may titulong Top 5 mga kwentong Mark Logan na ipinalabas mula 6 ng Abril noong nakaraang taon. Sa bagong programa, ipinakilala ang 3 special na segments, ang Taba ng Yutak, Manopet at Pakitok-Kitok. 3 bahagi na nagpapakita ng quirky news stories, viral clips at mga kwentong may ngiti pero may isip. Ito ang patunay na sa paglipat niya, hindi kailanman nawalan ng direksyon ng kanyang estilo. Aliw pa rin, kwento pa rin at higit sa lahat, tao pa rin. Hindi lamang telebisyon ang naging larangan ni Mark Logan. Lumawak ang kanyang karera sa radyo, online, production at pagbabago ng kapasidad mula sa pagiging reporter patungo sa producer at content creator. Halimbawa, noong panahon ng pandemya at ang pagsasara ng franchise ng ABS-CBN taong 2020, naging bahagi siya ng mga bagong proyekto sa online tele-tabloid ng Abante.
at nagsilbi rin bilang voice-over sa promo ng Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC13. May tala rin na siya ay nagtatag ng production company na tinawag na Logan's Run Entertainment Production, kung saan siya ay nagsilbing president at CEO at naging bahagi ng pag-alalay sa paggawa ng mga travel at lifestyle shows. Sa radyo naman, nagsimula siya bilang co-host ng programang Sakto sa DZMM kasama si Ami Perez. Sa likod ng kamera, tulad ng sinabi niya sa interview, bagamat ang nakita ng publiko lamang ay ang nakakatawang segment tuwing gabi, may mga umagang nagsisimula sa alas 6 o alas 7 ng umaga ang kanyang araw. May meeting, may lineup ng storya, may mga desisyon kung sinong reporter ang pupunta sa field. Ito'y nagpapatunay na ang pagiging masaya sa screen ay may likod na pagsisikap, may disiplina at may dedikasyon sa trabaho. Sa likod ng mikropono at kamera, may buhay pamilya si Mark Logan. Siya ay kasal kay Eloisa Diego, ang kanyang longtime partner at may 2 anak. Bagamat 2 dekada na silang magpartner, ang simbahan nilang kasal ay ginanap noong Agyos ng Enero 2023. Ang kanyang buhay personal ay nagpapakita ng isang mensahe. Hindi lang ang pagiging nasa harap ng kamera ang sukatan ng tagumpay, kundi ang pagiging mayroon ka sa likod ng kamera na sumusuporta sa iyo at ikaw ay sumusuporta rin sa pamilya, sa sarili at sa komunidad. Sa kasalukuyan, si Mark Logan ay aktibo pa rin sa industriya ng media, ngunit nasa bagong yugto na. Noong 8 ng Marso, formal niyang nilagdaan ng kontrata sa TV5. Siya ang nag-host ng bagong show doon na Top 5 Mga Kwentong Mark Logan. Nagkaroon siya ng segment sa Newscast Frontline Pilipinas tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes bukod sa kanyang standalone Saturday show. Patuloy rin siyang nag-ooperate sa radyo sa bagong mga programa gaya ng Kalogan at Ka-Foodlika at Refoodlika na sa Pilipinas sa DWAN-AM. Bilang dagdag, may mga ulat na inilagay sa online platform ng Abante Teletabloid bilang program anchor. Sa madaling salita, hindi siya nagpahinga, bagkus ginamit niya ang kanyang kilala na brand, ang Kwentong May Ngiti, upang pumasok sa bagong network, bagong plataforma, bagong audience. Sa panahon ng digital age, nagpapakita ito na ang isang reporter ay kailangan ding mag-evolve. Ang kanyang paglipat mula ABS-CBN kung saan siya ay tumagal ng 28 taon patungo sa TV5 ay isang malaking usapin sa industriya ng media. Sa bagong programa, itinakda ang 3 segments na nagtatampo ng viral videos, kwento ng tao at social media breakdowns. May ulat na kahit sa likod ng aliw ay nakikita ang kanyang pagsisikap na pagsabay ng tradisyonal at digital media. Kinilala siya bilang bahagi ng pagbabago sa AM radio landscape dahil sa pag-revive ng DWAN at IBC13 bilang Journalist of the Year, Diplomacy, na may kontribusyon sa media, Turnaround Story of the Year. Ang kwento ni Mark Logan ay parang isang pelikula. Nagsimula sa simpleng lugar, may pangarap, nagtrabaho ng maaga, nagkulang sa tulugan marahil para lang maabot ang isang mikropono at kamera. Ngunit higit pa sa mikropono at kamera, ang kanyang tunay na tagumpay ay ang kakayahang gawing masaya ang balita, gawing kwento ang buhay ng tao at gawing aliw ang araw-araw nating mga pangyayari. Sa kabilang dako, hindi niya kinalimutan ng responsibilidad. Responsibilidad sa pamilya, sa trabaho at sa publiko, sa bagong yugto ng kanyang kinatatayuan, sa bagong network, bagong palabas, bagong plataporma. Makikita natin ang isang tao na hindi natatakot magbagong anyo ngunit nananatiling totoo sa sarili. Si Mark Logan, ang reporter na may ngiti, ang host na may kwento at ang tao na may puso. Ang kanyang buhay paalala na ang media ay hindi lamang tungkol sa balita, kundi tungkol sa mga tao. At bawat kwento, gaano man kasimple o kaenggrande ay may halaga.